Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung narration dito ni ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, ayuta lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang baski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. Chairman. May I know, Mr. Chairman. Sir. Dali sige, sorry, Congressman Paduano, sige, you and then Congressman Tevez, and then I will allow you, Senator Trillanes, after the two members have spoken. Yes, Congressman Thank Paduano. you, Chairman, with the indulgence of Congressman Teves. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented yung mga bank accounts. May I ask this good former senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya, no? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same there na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na final ko kay Pulong tsaka kay Manscarpio, sabi niya, i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka. Kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Man, can I have my follow-up question? You have the floor.